Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, nagalit si Fernanda nung nalaman niyang umalis na ang katulong nilang si Bebang. Napagkasunduan nilang mag-ama na magtulungan silang dalawa sa mga gawaing bahay. Sa kabilang dako, biniro naman ni Pipita si Kamuto. Baka bigla daw siyang may tawag. Kinabukasan, tumawag si Bibang kay Fernanda na gustong bumalik sa kanila, pero ayaw nang tanggapin. Ang pangalawang pagtunog ng cellphone ni Fernanda ay akala niya ay si Bibang pa rin at biglang sinigawan. Yun pala isang tumboy na gustong pumasok sa trabaho. May dumating na bisita si Fernanda at kasing gwapo daw ng kanyang boyfriend na nauna. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na ating pinamagatang Basta Gwapo. Dito sa ating dula, Super Pipita. Kala ko, hindi ko na mapapaandar ang kotse kong ito. Hindi naman yata inayos ng mekaniko ito. Parehas din ang tabo. Kapag nasira ulit ito, bibili na lang ako ng bago. May binatang biglang tumawid sa kalsada. Ang preno. Mabuti na lang. Kung hindi, nasagasaan ko ang mga yan. Papalapit sila sa akin. May tangka yata silang masama sa akin. Paano kaya ito? Hoy, luko kayo ah. Ako ang harapin nyo. Huwag yung magandang babae na nakasakay sa kotse. Kilala ko ito ah. Si Chudora. Pinagtawanan nyo pa ako ah. Dahil mas gwapo ko sa inyo. Sige, subukan nyo akong kalabanin. Ang yabang naman ng tumboy na ito. Paandarin ko na nga ang kotse ko para makaalis na ako dito. O ano, kaya nyo ako? Lumapit kayo sa akin. Tingnan ko kung hanggang saan buktapan mo. Naku, hindi ko mapaandar ang kotse ko. Hindi naman nila sinusugod si Chudora. Hinayaan lang nila.
May pulis na dumating. Hoy! Salamat, Diyos ko. Saan ka pupunta? Takot din pala kayo ah! Hoy! Balik! No, ayan. Okay na itong kutsi niyo, madam. Mabuti naman at napaandar mo. Baka ninervyos lang kayo kanina, madam. Kaya nataranta kayo. Natakot ang mga kabataan na nangursunada sana sa inyo. Mabuti na lang at dumating ang mga pulis. Kung hindi, napahamak na ako. Ha? Kung papayag ka, ako na lang magmaneho para sa inyo. Kaya mong magmaneho? Oo naman. Tiyo na lang, madam, ang tawag mo sa akin. Para hindi na kayo masyadong mahirapang magpigkas ng aking pangalan na ang haba-haba. Ininervyos pa yata kayo hanggang ngayon. Madam, itulak na natin ng kutsi nyo hanggang makarating tayo sa bahay nyo. Ano? Biro lang. Kayo naman, napaandar ko na nga eh. Ibig sabihin, marunong ako magmaneho. Hindi ako sinamahan ni Nicolas. Kasi hindi pa daw tapos yung pinapanood niyang karton sa TV. Mahilig din palang manood ng karton si Kulas. Parang ang bata eh. Kapanapanabik daw ang pagtatapos. Ay, surprise ending kung ganon. Ikaw ka mo to, ayaw mo bang masurpresa? Gaya ng sinabi ni Nicolas, kapanapanabik. Bakit may sorpresa pa sa akin? Meron ka mo to. May mapapasukan na naman ako. Ano? Magkakatulong ka ulit? Ay, nako. Oo naman. Tumawag ang Marapait Agency. Kailangan daw ng katulong ang magiging amo ko. Kaya bukas, luluwas na ako. Ano? Bukas agad-agad? Wow, talagang nasurpresa ako. Niloloko ako ni Pepita. Sabi niya may sorpresa sa akin. Sobrang saya ko na. Pero, aalis pala para papasok ulit na kasambahay at luluwas na siya bukas. Akala ko ako ang magsusurpresa sa kanya. Pero kung naging mabilis lang sana ako, pwede ko pang sorpresahin. Kaya lang, baka mabigla siya. Kaya pala ginabi ka ng uwi. Muntik ka na palang mapahamak. Mabuti na lang, andun ako. Lukulo ko ang mga kabataan na yun. Huwag mo namang pag-alalahin ang itay. Baka mas lalong manervyos. Nako, mabuti naman at nandun ka, Teo. Salamat sa iyo. Wala nga naman, uncle. Pero, gwapo ako. Ha? Basta gwapo, uncle. Alis to. Kaya huwag niyo akong tawa-tawaging dalaga. Marunong ka palang magmaneho, Teo. Oo naman. Bibigyan kita ng trabaho. Ha? Driver at bodyguard. Ay, naku kamuto. Hindi mo na sana ako hinatid sa terminal. Kaya ko naman ah. Sinamahan mo na lang sana si Kulas na nagtrabaho sa garden. Didiretso din ako sa garden. Paghatid ko sa'yo. Maaga pa naman. Anong oras ka kaya makarating sa papasukan mo?
Siguro nga, magtatakip silim na. Sarado na rin ang opisina ng Marapait Agency kapag ganoon. Pero ang sabi ng sekretary na nakausap ko, hihintayin na lang ako. Huwag kang makakalimot ha. Eh, bakit naman ako makakalimot? Matagal na tayo makakaibigan. At pagdating ko, may isusurpresa ako sa'yo. Na naman. Pero salamat ha. Ano kaya ang Talaga naman. surpresa niya? Magsusulat ako ng malaki. Ano? Gaano kalaki? Kasing laki ng mata ng kalabaw? Ah, naku. Oh. Andiyan na yung bus. Andyan na. Alis na yata yung sasakyan kong bus. Sasakay na ako. Baka maiwanan pa ako ng biyahe. O sige. Mag-iingat ka, Pipita. Ikaw din, kamuto. Mag-ingat ka. Sige na. Bye-bye. Bakit hindi ka mapakali dyan? Hindi ka ba papasok sa opisina? Paano ako makakaalis? Wala pa si Teodora. Tinanggap kong maging driver at bodyguard ko. At pinayagan ko siyang iuwi ang kotse ko. Oo nga no. Bakit wala pa siya hanggang ngayon? Mabuti naman at siya ang kinuha mong driver mo. Kahit tomboy si Teodora Itay, kagaya ko pa rin babae yun. At marunong siyang magmekaniko. Bakit kasi pinagtsatsagahan mo pa ang kotse mong yon? Marami ka namang pera. Bumili ka na lang ng bago. Matagal ko nang balak yan, Itay. Pero hindi ko maharap. Lagi akong busy. Talagang hindi mo maharap kung hindi mo haharapin. Kailan ka pa hindi naging busy niyan? Tatawagan ko na nga si Teodora. Ang hirap niyan. Baka kinarnap ang aking kotse. Oh, siya na yata yung bumubusina. Ay naku, kauumpisa pa lamang niya. Parang hindi ko na magustuhan ang trabaho niya. Pasensya na kayo, madam. Kung sakaling nainip kayo sa paghihintay. Hindi ko kasi kaagad napaandar ang kutsi ninyo. Talagang hindi na yata pwede ang kotse ko. Sana may oras ako para makabili ng bago. Oo nga, madam. Para bumagay naman sa iyong kagandahan, ah. Ay, siya nga pala, madam. Pwedeng alis muna ako pagkatapos kayong may hatid. Bakit? Saan ka pupunta? Hindi pa kasi ako nag-almusal. Makapagkape man lang sana. Kawawa ka naman. Ay, siya nga pala. Baka makalimutan ko. Ipaalala mo sa akin na may pupuntahan tayo mamayang hapon. Sige, madam. Walang problema. Talaga naman, ang ganda-ganda ni Madam Fernanda. Parang hindi biyud. Matanda raw ang kanya naging asawa noon. Huwag ka lang magkape. Mag-almusal ka na. May natira pang kare-kare at sweet and sour. Wow! Puro karne yata. Hindi naman. Yan kasi ang paborito ni Fernanda. Lalo na yung kare-kare. Oh, pare-pareho pala kami ng paborito ni Pare Bilyo. Ha? Sinong Bilyo? Yung kaibigan ko na laging natatalo kapag kumandidato ng kapitan. Palayaw niya, Bilyo. Ang pangit. Ipinagyayabang na marami daw siyang pera. Kaya bilyonaryo. Bilyo, ika nga. Ganun ba? Sandali lang. At ipagsasandok kita ng kanin. Ako na, uncle. Kakahiya naman sa inyo. Siya nga pala. Pwede kang matulog dito sa amin kung gusto mo. May nakahandang kwarto para sa'yo. Maraming salamat kung ganun, uncle. Kung ganun, matutulog muna ako. Sa totoo lang po, puyat ako kagabi. Kaya late akong nagising. At saka naubusan ng gasolina ang kotse. Kaya medyo natagalan ako ba. Kaya gumawa pa ako ng paraan para gasolinahan ang sasakyan ni Madam.
Hindi ko naman nadatnan si Fernanda sa kanyang opisina. Nagkasundo kami nung pumunta ako sa opisina niya na babalik ako sa oras na ito. Hindi naman alam ng sekretary niya kung saan siya nagpunta. May kasama daw na tomboy. Darling niya kaya yun. Naunahan pa ako. Pero hindi bale. Sa gwapo kong ito, kaya kong agawin sa kanya si Fernanda. Kanina pa nagre-ring ang cellphone niya. Hindi naman sinasagot. Sino to? Fernanda. Ako ito, si Mandy. Iba kasi ang numero ng cellphone mo, kaya hindi ko sinagot agad. Bakit? Nakalimutan mo ba ang pinag-usapan natin nung pumunta ako dyan? Oo nga, ano? Paano kaya ito? Kailangan mo yata ng isang magpapaalala sa'yo. Naku, ang sekretary ko talaga. Bakit hindi niya pinaalala sa akin? Pero may mahalaga akong pupuntahan. Bukas na lang. O sige, bukas na lang. Bye. Delikado. May date yata sila ng tomboy na yon. Ito ang magiging kwarto mo, Pipita. Kwarto ito ng dati naming katulong. Ikaw na ang bahalang maglinis nito. Hindi ko kasi maharap ang maglinis. At ang itay naman, hindi gaanong nagkikilos dito sa bahay. Okay na ito, madam. Ang ibig mong sabihin, hindi mo lilinisan? Bukas na lang, madam. Pinapaunawa ko sa'yo. Ayaw ko ng trabahong marumi. Linisin mong maigi ang kwarto ko at ang kwarto ni Itay. Ayaw ko nang nakakalat at ang mga labahing damit, huwag mong paghalu-haluin. Opo, madam. Sige, maiiwan na kita dito sa kwarto mo. Ikaw na ang bahala. Magpahinga ka na. At bukas ka na lang magtrabaho. Nataon na may pinuntahan na handahan ang Itay. At kumain na rin tayo sa labas ni Teo. Matutulog na sana ako. Napagod ako sa biyahe. Baka maagang pupunta si Mandy sa opisina bukas. Pagpabukas na lang ninyong sabihin niya ni Tay. Gusto lang kitang paalalahanan. Ngayong may katulong na tayo, pakitunguhan mo siyang mabuti. Baka ikumpara mo siya kay Bebang. Anong palagay niyo sa akin? Walang isip. Hindi ko sana kinayang alagaan ang negosyo ng nasira kong asawang si Telesforo, Itay. Gusto lang kitang palalahanan, anak. Itay, nagpirmahan na kami ng kontrata ni Pipita. Hindi makakaalis hanggat hindi matapos ang kontrata. Ang sa akin lang ay paalala. Sige, matutulog na ako. Uy, ang sipag mo namang katulong, Pipita. Pasado alas 4 pa lang ng umaga, gising ka na. Nasanay na kasi akong magising na maaga, Teodora. Hinahanap-hanap ng katawan ko ang maagang magtrabaho. Pumupunta ka ba sa bukid na nag-aararo? Hindi sa bukid, no? Garden, Teodora, garden. May hihingin sana akong pabor sa'yo, Pipita. Kung pwede. Teo na lang ang itawag mo sa akin, no? Para gwapo ang dating. Babagay sa aking kagwapuhan, di ba? Sige, sinabi mo eh. Pero kung dalaga ka sana, wow, ang ganda mo. Dati akong sexy, Pipita. Pero mas ginusto kong gwapo ako. May isa pa akong hihingin sa'yo.
Baka pwedeng linisin mo din ang aking kwarto, no? Sige, walang problema, ate, oh. Yan ang gusto ko sa'yo, Pipita. Masunurin. Magkasundo tayo kapag ganyan. Kasundo ko lahat. At pakikisamahan ko ang lahat, tiyaw. Dahil mabait ako. Uncle Felipe, may sasabihin ba kayo sa akin? Kasi lilinisan ko ang kwarto ninyo. Pagkatapos kong linisan ang kwarto ni Madam Fernanda. Kinausap ka na ba ni Fernanda kung ano ang gagawin mo dito? Opo, Uncle. Trabaho ko lahat. All around. At ang itinatak ni Madam sa akin, ayaw daw niya yung maruming trabaho. O kung ano yung sinabi, yun lang ang sundin mo para walang problema. At kailangang alamin mo kung ano ang kanyang paboritong putahe. Yan ang hindi namin napag-usapan, Uncle. Sige, sasabihin ko sa'yo mamaya. Kung minsan kasi dito nanananghalian. Sige, para alam ko ang aking iluluto. Kailangan palang palaging may nakahandang pagkain na paborito niyang putahe. Narinig ko ang sinabi ni Teo sa'yo, Pipita. Ako na lang bahala sa kanya. Busy ako palagi, Mandy. Kanina pang 8:00 ako nandito sa opisina. Matagal kami kasing nag-uusap nung bumili ng ibinenta kong kotse. Nagtitinda ka pala ng sasakyan, sir? May kilala akong may-ari ng punerarya na bibili ng sasakyan. Iba't ibang sasakyan ang tinda ko. Huwag lang ang karwahe at kabayo. May bodyguard ka na pala, Fernanda. Kailangan pa palang may magbabantay sa'yo dito sa opisina. Bakit? Hindi ba fully secured ang opisina mo? Loko to ah. Ano kayang ibig sabihin nito? Ano kaya? Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, abangan bukas ang susunod na bahagi ng ating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Basta Gwapo! Dito sa ating dula, Super Pipita. Mula sa panulat ni Delphine Dumayas at sa direksyon, Lydia Sodilio Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!